So si Magalong, kilala nyo naman si Magalong mga kababayan. Marami po na mga kongresista ang umalma kay Magalong. Dahil sa mga binitawan ni Magalong, sino pong nakakilala kay Magalong? Siya po ay ang mayor ng Baguio, mga kababayan. Yung mayor ng Baguio, mga kababayan, siya po ay si Magalong. Kung naalala nyo, mga kababayan, si Magalong po ang nagsabi patungkol sa 7-7 scheme ni Romualdez, no? At si Toby Chanco, na nakatanggap nga daw ng 7 million. 7 sa AKAP, 7 sa Tupad, 7 sa AX, yung mga ganun-ganon mga kababayan. Si Magalong po ang isa sa nagbulgar niyan. Ngayon, ang binabangga po ni Magalong ay ang Congress, no? Yung mga congressman. So marami pong congressman na umaray sa sinasabi ni Magalong na 7-7 scheme. So ngayon, mga kababayan, sabi nga ng palasyo kay Magalong, pumunta ka, ipakita mo yung ebidensya mo para hindi ka magpuro sulsul ng parang si Maharlika. Kita nyo naman si Maharlika. Mga kababayan, puro kuda lang. Tapos puro kwento, walang proof. Kaya hindi pinapaniwalaan ng tao. So ngayon mga kababayan, umiinit po ang dugo ni Richard Gomez kay Magalong. Bakit? Sabi ni Richard Gomez mga kababayan, don't discredit every congressman just to make yourself look good. Wag mo daw idlahatin ang congressman para ipakita mo lang sa sarili mo na tama ka. Maayos kang mamuno at hindi ka kurakot. Parang ganun, mga kababayan. May cryptic post si late Representative Richard Gomez laban sa umano'y mayor na sumasakay sa issue ng flood control projects. Dinadamay daw kasi nito ang buong Kamara sa kanyang sariling pagkukulang. Yan ang agenda report ni Dobby de Guzman. Sa pagsingaw ng anomalya sa flood control project, punching bag ni Baguio Mayor Benji Magalong ang mga congressman ng bansa. Mga congressman at taga-DPWH daw ang nakikinabang sa pag-agos ng milyon-milyong pisong pondo para sa mga proyekto. Usually, ang nagdidesisyon niyan yung politiko, yung congressman. Kasi siya yung naghanap ng pondo, siya rin ang didikta. And usually, pag siya ang didikta, yung paborito niyang congressman, kung ay paborito niyang contractor, kung hindi siya ang contractor. Pinalagan ni Leyte 4th District Congressman Richard Gomez ang mga banat ni Mayor Magalong. Sa kanyang Facebook post, bagaman hindi pinangalanan, pinunan ni Congressman Gomez ang pag-iingay ng isang city mayor. May ibang pakay umano ang alkalde sa pagsakay niya sa isyu ng korupsyon. Ito ang sabi ni Richard Gomez sa post, mga kababayan. Why is this city mayor making so much noise? Bakit daw itong mayor na to ay maingay? Gumawa ng maingay. It doesn't surprise me anymore that is so-called clean mayor is throwing accusation of corruption at us congressmen. Actually, mga kababayan, mahirap po kasi kapag magsalita ka, pag binigkas mong congressman, marami kasi sila Diba? Kaya nga hinamon, itong si Mayor Magalong ng Malacanang, napangalanan na niya. Diba? Sumipot siya. Kapag ipatawag siya doon sa Quadcom, sumipot siya, pangalanan niya, ilabas niya yung totoo. Kasi bakit mga kababayan, hindi natin alam, kahit sabihin mo na pulis ka noon, miyembro ka ng ganito, si IDG or whatsoever, na ahensya ng gobyerno noon at naging mayor ka, ay hindi ka pag-iinitan. Kasi mismong kongresista sa lalawigan mo, pag-iinitan ka. Hindi mo alam baka paglabas mo magiging persilapid ka. Hindi mo alam baka paglabas mo mapareho ka sa tatay ko. Speaking of my tatay, yung tatay ko kasi iba naman sa kwento ni Magalong. Ayaw lang ng tatay ko sumali sa kabulastugan ng mga Misamis Occidental. Ay nako, mafia. Hindi sumama ang tatay ko. Umakyat sa bundok, nirakrakan yung convoy. Ubos. Di ba? Kaya, Mayor Magalong, para hindi ka pag-iinitan ng mga kongresista, maglabas ka ng pangalan. I-name drop mo. Pakita mo yung proof. Kasi mahirap Mahirap yung puro kwento. Ano yan? For popularity? For
'Di ba? Mahirap yung ganyan eh. Di ba? Ito, why is this city mayor making so much noise? Oh, ito na si Goma na. Oh, it doesn't surprise me anymore. This is so-called clean mayor is throwing accusation, corruption as congressman. Corruption has been the easiest issue to ride on nowadays. But let's be honest, I don't think it is all about corruption. Di ba? Di ba, Ma'am Eva Aragones? May galab shoutout po sa'yo dyan. Kaya mahirap yung ganyan, mga kababayan. Kaya Mayor Magalong, pangalanan mo na. Diba? Hindi yung, yayaw-yaw ka dyan. At ito, advice ko lang kasi tatay ko, nangyari na sa tatay ko yan eh. Alam nyo, nung nangyari sa tatay ko, kwento na lang yung tatay ko. Oo, nauwi na lang sa kwento. Picture na lang. Kung balikan mo sa bahay namin, sa ancestral house namin, andun picture ng tatay ko sa kanal, na baliktad. Oh, yung sasakyan niya na Tamaraw, bumaliktad. Tapos yung convoy pa niya ng mga Hilux, pati Land Cruiser, andun, bumaliktad. Meron pa kaming style noon, mga kababayan, na kapag maganda ang sasakyan, nandun yung politician. Doon yung rarakrakan. Hindi iba ang style ng tatay ko Doon siya sasakay sa pinakapangit na sasakyan. Para pag nirakrakan yung una, hindi siya madadamay. Lahat inubos Parang Maguindanao Massacre ang nangyari Kaya walang tinira 'Di ba? Di ba may mga ganon? Kahit si Duterte nga, naranasan ni Duterte yan. Nagko-convoy, buti lang naka-helicopter siya. Kung hindi siya naka-helicopter, pulbo siya. Di ba? Kahit si Duterte, naranasan ni Duterte yan. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, pangalanan mo na. Ayaw ko naman matulad ka sa tatay ko. Hindi ko naman sinabi Kasi alam nyo sa mga politician, pag dumating ng kagipitan yan, mangdadamay na yan. Di ba? Continue. Kung ito daw ay may kinalaman sa congressman ng lungsod na may nadalang mas maraming proyekto kaysa sa kanya, huwag niya raw idamay sa issue ang buong mababang kapulungan para lang magpapogi. Tama! Bandang huli, payo ni Congressman Gomez, bago niya pakialaman ang Kongreso, ayusin niya muna ang problema ng sarili niyang bahay dahil lubog sa iba't ibang problema gaya ng polusyon sa hangin, palyadong public transport, overcrowding, pagsulpot ng illegal structures at watak-watak na urban planning. Sa huling bahagi, 'di ba? Edi ngayon napuna katuloy ngayon. Meron pa akong idagdag diyan. Ang taas po ng kaso ng HIV diyan sa Baguio. Totoo 'yan. Ako bilang parte ng LGBTQ sa grupo po ng LGBT Facebook page, sa grupo ng LGBT sa community nila. Namin, kasi partner ako LGBT. Alam nyo ba ang Baguio ang isa sa kinakatakutan na pinupuntahan ng mga bakla? I will tell you frankly, is part po ako ng LGBT. Ang Baguio po ang isa sa pinakakatakot na napupuntahan ng mga bakla kasi halos po na mga bakla dyan sa Baguio ay mga HIV positive. Alam nyo ba yung AIDS? Yung AIDA? AIDA yung tawag ng mga bakla. Yung sakit ng mga bayot. HIV. Baguio ang pinakamataas na kaso meron. Na which is yan yung tawag dito, yan yung sinulong, yan yung plataforma ni Pia Wurzbach nung siya ay naging Miss Universe 2015 HIV awareness. Yan yung kanyang plataforma na kung saan ngayon Baguio City ang pinakamataas na may kaso ng HIV case. Totoo yan, mga kababayan, sa Baguio. Edi ngayon nasisilipan ka. Ang lakas mong manilip, sabi ni Richard Gomez, Congressman Richard Gomez, na ang lakas mong manilip sa iba, samantalang yung sayo, yung watak-watak na urban planning, di ba? Yung hindi maayos na sistema, yung Baguio, di ba? Ang taas po ng HIV case dyan. Kaya bago ka mamuna sa ibang distrito, ayusin mo muna yung distrito mo. 'Di ba? Totoo yan. Kasi hindi naman po ako tanga na hindi ako alam nyo, Baguio ang pinakakatakutan ng mga baklang puntahan. Magandang mamasyal sa Baguio kasi malamig. Pero ang taas po ng HIV case dyan sa Baguio. Alam nyo, ang HIV, hindi po siya nakakahawa through halik-halik. Nakakahawa po siya through kantutan. Ang problema mga kababayan, hindi po maiwasan makipagkantutan dyan sa Baguio kasi malamig.
Hindi ha? Alam nyo, ang HIV, maraming paraan para makahawa yan. Paano kung yung may HIV, mangdamay siya, yung dugo niya, o ilagay niya doon sa inumin, mapasok yun eh. Diba? Alam nyo, yung mga karayom na ininjik ka nung may sakit na AIDA, tapos na-inject sa'yo, yung mga kung ano-ano sa dugo, diba? Mahahawa yung iba. Totoo yan, mga kababayan. Kaya tama naman ang sinabi ni Richard Gomez. Oh, para may patunay po tayo mga kababayan, ito po ipakita ko po sa inyo. Totoo po, mga kababayan. Baguio, taas ng HIV case. Totoo yan, mga kababayan. Chemsex o pakikipagtalik habang lulong sa droga. Ito ang naging buhay dati ng Community Development Officer na si Jose. A neighbor of mine parang just Baguio City. offered na, do you want to try this? It will be fun. So, I tried it. Then, yun na, nahook na ako dun sa kanya. The feelings of euphoria during sex is heightened. Dahil dito, 2 beses siyang dinala sa pagamutan at psychiatric ward taong 2022. Mga kadol-kadol. Engaged with chemsex with someone. The problem Okay, so tinatrack namin ng HIV and since 2023 nakita namin mabilis ang pagtaas from 6 cases a day in 2010. Ngayon po nasa 40 to 57 cases a day. So almost 500% increase. And karamihan kabataan 15 to 25 years old, whereas noong 2010 parang nasa 25 to 35 years old yung age group. Meron pa tayong kaso na sa Palawan, 12 years old. Most recent na na-report ng media rin na 12 years old nag-positive. So, naaalarma kami dito. We are one of the fastest in the Western Pacific region. We are the fastest. Sabihin ko na, we are the fastest growing. Diba? We are the fastest. Baguio City po ang pinakamarami. Bukod sa Quezon City. Diba? Kaya tama naman ang sinabi ni Richard Gomez, mga kababayan. Lagi ng kanyang post, hirit ni Gomez, mahiya ka naman. Ang tanong, may bahid ba ng katotohanan ang patutsada ni Goma tungkol sa lungsod ng Baguio? Ayon sa estudyanteng si Abigail, big yes, lalo na raw sa usapin sa traffic. Anya, kung dati-rati ay 15 minuto lang ang biyahe mula sa kanilang barangay papasok sa eskwelahan sa Harrison Road, ngayon 1.5 oras na. Sobrang tagal. Parang mas mabilis pa nga ako bumaba ng La Union. Tapos from Irisan to kung babiyahe ko kami ng Irisan to. Diba? Totoo sabi ni Gomez. Para na po kami bumababa ng La Union. Dahil lang po sa traffic. Ayon naman kay Mario Simbahon, ang mga problemang binanggit ni Goma ay kaakibat ng pag-unlad ng Baguio. Bakit dito na ako pinanganak? Alam nakita ko ang ganda ng Baguio that time. Pero hanggang sa lumipas ang panahon, hindi natin maiwasan yan na dumami ang mga buildings, dito pumupunta yung mga tao para magtrabaho. Now, about the traffic, di talaga natin maiwasan dahil mga daan natin hindi lumalaki. Dumadaming building pero ang daan natin hanggang ngayon, ganyan pa rin. Hindi mag-road widening. Sasakyan, Kay Isko nga, lumuwag na kalsada eh. Sa kabila nito, kung ikukumpara sa ibang lugar, mas maganda pa rin anya ang Baguio dahil disiplinado Catherine, mga hello po. tao at maganda ang klima. Oy, Kaya sa malamang. ayon sina Abigail at Mario, naunahin ni Mayor Magalong ang pagresolba sa mga problema para sa pagpapatuloy ng pag-unlad ng syudad. Para sa agenda, Dobby D. Guzman, Billionaire News Channel. Diba? Kita nyo mga kababayan? Yun po yun. Kaya nga Mayor Magalong, pangalanan mo na po. Kasi marami pong mga congressman na aaray dyan. Kasi sabihin ko man sa inyo na lahat ng kabataan may AIDA or may age, hindi po papayag ako dun kasi wala naman po akong ganyan. Diba? So, katulad lang din po yan pag sinabi mo mga kongresista. Kasi pag sinabi mong kongresista, isang sangay ng gobyerno, isang ahensya ng gobyerno, isang parte ng legislative yan. So once na pag nagbigkas ka ng ganyan, magagalit po yung iba. Masasaktan po yung iba. Okay lang kung sabihin mo, presidente, bangag. Kasi isa lang ang presidente. Vice President, gala. Isa lang ang Vice President. Pag sinabi mo, Senado, Kongreso, masakit, iba po yun. Marami po sila.
Kapag sinabi mo nga mga barangay chairmans, mga barangay kagawad, city councilors, mayors, marami din po sila. Di ba? Kaya i-specify mo po. Ya? Kumbaga, sa item, i-itemize mo kung sino yan. Ya? Kasi nga, di ba, umiinit na yung ibang kongresista. Ayaw pa naman ni Goma ng ganyan. Lagi nga akong nanonood yan sa kanyang vlog na nagluluto. Magaling magluto si Goma. Nako. Diyos mio Marimar. So yun lang mga kababayan. Yung